guys! Welcome back to my channel. I'm so sorry natagalan ako sa pag-upload ng videos. Kung mapapansin ninyo, bago na ang aking mga background. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginawa itong do-it-yourself na wall painting. Ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginawa itong do-it-yourself na wall paint sa aking background. So, disclaimer lang, yung original paint po nito ay itong maroon. So, ang ipapakita ko lang sa inyo is kung paano ko ginawa itong detail na white paint na nilagay namin dito. Okay? So, tara na! First step, start with your design. So, ang ginawa ko is nagtingin muna ako ng mga inspiration sa Pinterest at saka sa Google na gusto kong design. Ang problema kasi, kapag intricate yung design na ilalagay natin dito, hindi ako ganun karunong pagdating sa stencil. Kasi yung design na manggagaling dito, yun yung ikakat natin para maging pattern sa spray paint na gagawin natin dito sa wall. After kumuha ng inspiration sa mga search engines like Pinterest and Google, start working on Canva. So marami namang elements na available sa free account kay Canva. So, doon ako naghanap ng design na gagamitin ko. So, I decided to use feathers or ibon, birds. Wala lang, gustong-gusto ko lang. Kasi, naiisip ko kung magpapatatuman ako, ito yung gusto kong ilagay. So, every time na nagde-design ako, feathers yung nilalagay ko. Even sa wedding ko, isa ang feathers sa mga details na nilagay ko kasi gusto ko talaga feathers. I don't know. Maybe mapagpalaya ako. Char. After working sa Canva, i-transfer siya sa Microsoft Word, then save as PDF file. Mas clear kasi kapag ganong file format yung pinagsisave natin and then ipiprint siya. Standard lang yung print na ginawa ko dito kasi gagawin ko lang naman siyang pattern para maging stencil. So, yeah. Landscape din yung pinag-print ko sa kanya. Basic materials na gagamitin natin dito is yung clear na folder, yung printed na pattern, cutter, yung clips, and then gunting. At saka yung itong board na ginamit ko, wood board. So, natutunan ko lang yung paggawa ng pattern na to sa stencil design nung may activity kami sa school before, and then gagamit ng stencil para sa paggawa or pag-design ng t-shirt. Mahal kasi yung mga ganitong pattern sa online. So, naisipan kong gumawa na lang ng sarili ko since meron naman akong experience. Una, akala ko mali yung pagkakat ko na ito, pero ay nako, thank God talaga. Tama naman pala. Late ko na na-realize na medyo intricate din pala tong design na napili ko. Marami kasing liku-likong part. So, kailangan tingin. Ready na. Bumili lang kami ng white na spray paint para sa wall. And then, yun ang ginamit namin dito para mabilis lang siya. Kasi gusto ko na talaga matapos yung pag-makeover ng room na to kasi it's been a week. Gloomy din kasi yung weather for the past few days. So, naisipan namin gawin na lang tong DIY wall painting na to. So, nagdagdag ako ng another design dito. Here's the finished product. Yay! Hindi naman kami professional so hindi ito kaganoon kapulido guys, no? But yeah, ang laki ng pinagbago ng room ko. Parang ang sarap-sarap na magtrabaho ulit. If nagustuhan nyo ang video na to, please like and share and subscribe.